Yak, kadiri. Dapat lahat ng pastor nagde-devotion. Amen po ba? Dapat lahat ng pastor, amen, pastor, din kung ginagawa. Pero ngayon binago ng buhay. Nakaka-bless no, yung mga pastor nagte-testimony. Dati daw sila, kaya nilang magturo ng walang devotion. Pero ngayon, binago na sila ng pastor. Ngayon, nagganyan. Siyempre, kung ang pastor, may malino na purpose, mahal niya si Lord, bababa yun. Kasi carrier siya ng DNA eh. Pero hindi lang pagmamahal sa Panginoon. Ha? Patingin sila, mahal niyo yung mga tao. Alam niyo, napansin ko, isa sa nakakalungkot sa akin, ang dami kong mga kaibigan, mga pastor, mga anlilinis na mga hangarin, nagpi-preach dito, talagang ang kagaling mangaral, pero walang pagmamahal sa tao. Gusto lang nila sermonan ng mga tao. Dahil kung totoong mahal yung mga tao, i-rescue nyo ang mga tao. Amen? I believe, kung alam nyo ang authentic ministry, if your ministry is rescuing people, that is a genuine ministry. Pero if you preach and you just entertain people, I doubt that is the right ministry. Are you listening? Every ministry must rescue people. Dapat yung simbahan natin, may tamang pananaw na ang simbahan ay ni-rescue ni Lord ang mga tao dyan para maging rescuer ng mga tao sa labas. Sinave tayo ni Lord para gamitin tayong mag-save ng maraming kaluluwa. And that is our purpose, to love God and to love people. And if you love people, marami dapat tayong nire-rescue. That's why imposible, kung tayo nagre-rescue ng kaluluwa, paano liliit ang church? Amen? Kaya maliit ang church, yung rescue movement hindi gumagalaw. Wala nang nagre-rescue. Bakit? Yung lahat ng rescuer nagpa-party. May hawak ng tambourine, nagdadang sila. May uniform pa. Pero we are not called to do that, to entertain people. We are called to rescue people. So ang pastor, hindi lang may vision. Dapat meron siyang ano? Purpose. May purpose. Pangatlo, dapat may maliwanag na value system. Tama po ba? Ano yung value system na gusto natin i-emphasis dito? Tulad nyo to, okay? Number one, tulad yung value system. Number one is spiritual growth. Ito yung valuable dapat sa atin. Number two, okay? Community life. Number three is stewardship, sharing life or stewardship life. Sharing life. And then number four, outreach life. Banggitin natin ulit. Number one, ano? Spiritual life. Spiritual life. Spiritual growth. Number two, Community life. community life. Cell group yan, ha? Number three, sharing life or stewardship life, yung money natin. And then number four, outreach life. Yung pag-share ng outreach life means soul winning and making disciples. Now, tingnan nyo sa akin. Pag sinabi ko pong values to, mahalaga ito. Sa Bible, yun, kaya nga tayo, alam nyo ba, na ang 90 days challenge, tingnan nyo ako, ay nakapokus sa apat na values na yan. Pag pinanood nyo po yung 90 days challenge, o pag pinag-aralan nyo po, yan po ang target natin. Tama ba na ang lahat ng miyembro dapat mag-grow spiritually? Tama po ba? Tama ba lahat ng miyembro lumago ang kanilang community life? Tama ba dapat matuto silang lumago sa stewardship life o sharing life? Eh, daming mahirap na Pilipino eh. No? Sabi ng iba, pastor, dapat pag mahirap, turuan mo maging madamot. Bakit? Eh, mahirap nga sila eh. Mamimigay pa. Hindi, sa demonyong isip yun eh. Sa Panginoon, pag naghihirap ka, mamigay ka. Ibang klase si Lord, no? Ano sabi ni Lord? My ways is not your ways. My thoughts is always higher than your thoughts. Hindi mo maintindihan, mahirap ka, namimigay ka. Ang isip mo, yung mayaman, pwede magbigay, pero ako exempted. Sabi ni Lord, eh pag hindi ka nagbigay, wala kang butong itinanim. Ha? So, pag bibigay pala buto, yes. Yeah, if you don't sow seed, you don't expect harvest. And then sabi niya ngayon, eh dapat, if you learn how to give extraordinary seed, then you can harvest extraordinary harvest. And in fact, if you give ordinary seed, ordinary harvest. Kaya I learn how to give extraordinary giving. Pag extraordinary binigay mo, extraordinary ang harvest mo. May nagtanong nga sa akin, Pastor, ba't sinama mo sa stewardship yung 90 days challenge? Sabi ko sa kanila,
Brother, pasensya ka, madaming mahirap ng membro ko sa Dulos. Napakadami kong mahirap na membro. Pag hindi ko sila tinuruang magtanim, hindi yayaman yun ngayon. Pero dahil ituturo ko sa kanila na mahalaga na ang pera ay tinatanim mo para sa Panginoon, marunong kang mag-tithe at mag-offering, hindi mananatilang mahirap ang mga taga-Dulos. Alam niyo po, may seasons na blessed na ako eh. Pero January, February, linggo-linggo, nagpe-pray ako ng 8. Pastor, samahan mo po ako. Sige, Pastor, may gaya pa. Pambira, unang sultada, 4 na 8 pinag-pray ko eh. Next week, 2. Next week, 1. Next week, 1. Sabi ko po, nangangawit ng kilig-kilig ko sa kakapanalangin ng 8 ah. Pastor, pag-pray niyo po, bahay naman. Bahay naman, pinag-pray. Kasi, unti-unti, nung araw, nangungutang na sa akin ang pamasahe mo ngayon eh. Bakit? Natutong mag-stewardship ng sharing life. Why? Tinuturo natin ang values na ito because gusto ni Lord i-prosper ang bawat Pilipino. Sino gusto yumaman? Taas yung kamay. Sino gusto maging Doña Ton? Gusto nyo? Gawin yung values ang giving. Tama po ba? Ito yung DNA ng pastor. Si pastor, hindi lang siya may vision, pero pinipinance niya yung vision. Amen? So yung 12, dapat yan ang pinakamatapat sa tithes. Kasi hindi natin magagawa yung conquest na to kung walang pera. You see that? So dapat kasama ang stewardship. Tama po ba? Sa 90 days challenge po namin, in-expect ko yung offering namin, aman. Tama po, ilang weeks pa lang yung offering namin tumaas na. Why? Kasi na-challenge yung mga tao na maging part ito ng values nila. Naintindihan niyo ba ako ba Panginoon? Sa atin pa, naintindihan niyo ba mga kapatid? In fact, titignan niyo po yung value system natin. Ang turo ko ng G12 values. Yun yung summary, yung 4 na yan. Kung titignan niyo po yung summaries na yun, meron akong tinatawag na G12 core values, yung 12 values na yun. Pag-aralan niyo po yung nakakonect po yan doon. Okay? 4, ano yung pang-4? Outreach life. Outreach life. Ibig sabihin, mahalaga kay pastor, yung tayo nag-i-evangelize at nag-i-disciple. Remember the word, ha? We don't produce disciples. We produce disciple who makes disciples. Hindi disciple, ha? Tapos na, wala. We produce disciples who make disciples. Sa Tagalog, gumagawa kami ng disipulo na nagdidisipulo. Tama po ba? So, yan po yung tinatawag natin value. Ang ganda tingnan, no? Yung pastor, no? May vision siya, may purpose siya, tama? May values siya. Ito yung problema. Values means, ito yung pinahahalagahan ng pastor. Posible bang mahalaga sa iyo yan, pero hindi mahalaga sa member mo? Kaya yung mga nag-G12, dito nyo simulan para lahat madamay. Dapat, yung mga halaga kay Jesus, mahalaga kay pastor. Tama mo ba? Tapos, yung mahalaga kay pastor, mahalaga dapat sa 12. Kaya mga 12, huwag kayong magagalit si pastor. Si pastor, lagi na lang pinag-uusapan, cell group, lagi na lang pinag-uusapan, evangelism, tapos lagi na pinag-uusapan, tithe and offering. Alam mo, lagi na pinag-uusapan, cell group na naman. Tapos mag-devotion na naman. Kasi values po namin yun eh. Amen. Yung kasi tinuro sa amin ni Jesus. Tanong ko sa inyo, values ba ni Jesus yun? Si Jesus ba may vision? Si Jesus ba may purpose? Si Jesus ba may values? Ba't kung meron siya, meron din kami. Ikaw na lang, wala. Amen. Sabi mo sa katabi mo, meron ka ba no? Meron ka ba no? Ayun. Diba? Ngayon, yung mga Christian, pag may value system na ganon, hindi nag-i-struggle yan. Ay, nako, maniwala. Sabi ko po sa mga church members to, wag ko kayong mag-isip kahit konting sandali lang. Natitigil akong kakalikutin kayo para mag-evangelize. Ako po, habang ako'y nabubuhay mag-i-evangelize, hanggat hindi dumadating si Jesus, mag-i-evangelize tayo. Bakit? Ang paniwala ko po kasi, evangelism and discipleship is for planet Earth use only. Amen. Habang nasa lupa pa tayo, gawin to. Wala na akong ganito sa langit. Kantahan, marami sa langit. Amen. Kaya yung kantahan nyo, huwag nyo itono dito. Mag-evangelize kayo. Amen. Tama na muna yung kantahan. Kasi marami akong chance sa langit. Ha? Pero yung pag-evangelize, wala kang evangelize sa langit. Alam nyo, may nagsabi nga sa akin, sa impyerno daw,
naroon ang matitinding preaching. The best preacher is in heaven.